Paano po ba ninyo nakilala etong katransaction po ninyo na ito? Magkaibigan kami since first year college. Okay. And then almost part na siya ng family. Open na siya. And then nag-continuous yung relationship hanggang lumabas ako ng bansa. Everything's fine naman. Not until nung nagkaroon siya ng business. Sinuport ko siya during pandemic yon na sabi niya may idea siya mag-business. So sabi ko, sige, why not? We're both working at that time. Tapos wala siyang enough fund for that. But she has the knowledge. How about si Miss Giselle? Ganun din po, college friend po. Okay. Classmate, college friend. Tsaka inaanak niyo din po yung anak ko po. Ano ba yung business na gusto niyang umpisahan? Bags yon, mga mirror bag. Like quality bags talaga siya. Branded and luxury bags. I-resell niya, ganon. Apo, yes. Actually, sa bahay Sa nila bahay yan. lang po niya yan eh. Pero ang dami. Ang laki Kasi ito ng store stocks nila. nito. Yes po. 24, nag-open sila ng 3 store sa malapit sa lugar nila. Kaya marami silang nainganyo mag-invest kasi mukhang booming po talaga yung business nila. Kasi kaliwat kanan pa yung pag-open nila ng store. Dalawa lang po talaga kami. Tapos parang may nag-start na pumasok ito 23. October 23. Since 2020 kaming magkasama, dalawa sa business. Binalik niya sa akin yung fund na pinahiram ko sa kanya kasi mag-stand alone na daw siya. Tapos sabi niya hindi niya daw po kaya. So kailangan niya mas malaking fund. So nagbigay ako ng at first 30, naging doble 60, 50 hanggang umabot ng 6 digit. O sa inyo, ano po yung pangako in exchange dun sa pera? Bali, kunyari po, mag-invest ka sa kanya ng 100K. Ang magkaka-interest ka 10% po. Per month Per po month? yun. Regardless Opo. sa sales niya. Laki nun, ah. Opo. Kayo ma'am, ganun din po ba? 10% a month? Yung sa akin may long term ako na hindi ko na talaga siya nakuha kasi long term nga siya. Ano lang siya, since best friend niya ako before, ang usapan namin is bibigyan ko siya ng mababang interest which is 4 to 6% within 3 months. Ano, ganun din po ba yung naging arrangement ninyo? Opo, sa akin naman po, nakilala ko po si Princess dahil sa kapatid ko po. Magkano po ba, no, mamarapatin po ninyo yung amount na na-invest po Yung ninyo? lahat-lahat po. Sa akin po, 500K. 500K? Opo, retirement ko po yun. Ay, May sus. PWD po akong anak. Alam na alam po niya yun. Simula po palang alam niya na yung anak ko po nag-therapy, lahat po ng pakiusap po sa kanya. 1 month lang po kasi ang usapan namin. 1 month lang po sa contract namin. Okay. Tapos after po ng 1 month, sabi niya, ma'am, pwede pong niyo po, i-roll. Sabi ko, ay, saglit lang, tatanong ko muna. Tapos agad kong sinabi, hindi na lang muna, sabi kong ganun. Kunin ko na lang muna, balik ko na lang ng November. Ay ma'am, wala ma'am, sabi niya ganun. Naano ko na po, sabi niya ganun. Na-i-roll na daw niya. Hindi wala naman na po akong magawa. Sabi ko, Wala sige. siyang maibigay sa'yo na Wala, pera. in kahit short. po yung interest po, Okay. nag-installment na rin po yung interest. Tapos po hanggang naging ang dami na niya pong alibay sa akin, pati po yung mga pangako niya na ni minsan wala pong natupad kahit isa. Mula December hanggang ngayon pong July, wala po siyang naibigay sa akin kahit 5 duling na. Sa akin po, 300. 300. Opo. Ganun din po, no? May pangako na May pangako po. within a Actually month kasi or- sir, ano lang niya po ako, customer niya ako, 2024. So, nakita ko naman, boom siya, tapos dumarating naman yung mga ino-order ko. Legit naman siya, tsaka mukhang mabait naman dun sa ano. Tapos nag-o-offer nga siya through online ng investment na need daw niya. yung po bang arrangement ninyo, is it in writing? May contract po. May kontrata. Anong title po nung kontrata ninyo dyan? Lahat naman po yan, napirmahan. Yung sa mga recent, nabigyan sila. Pero yung sa amin kasi, more on, Puro memorandum of agreement, yung nakalagay po dyan. Po, binigyan niya po ako ng 6 na bounce check. Yan, po. yung mga cheque po na yan, sinubukan ninyong Patalbogin po. i-present sa bangko and they were dishonored. Opo. Sa 3 tao pa lang po aabot na ng 5 million eh. Wala pa Okay. nasa 40 plus po kami. Before ako nagbigay ng 500,000, pinapuntahan ko sa kapatid ko since working kasi siya sa Taguig. So nakita naman niya yung bahay, then yung mga bodega nga. So kumbaga lumalabas ay legit. Nakita din niya may mga stock. So nag-invest ng 500,000, that is long term, 1 year to pay.
then 10% a month, so parang 50,000 siya. Pero hindi na, ang nabayaran niya lang yata dun ay isang buwan. Pero pahirapan pa, tapos utik-utik pa yon. Kami din akong talbog na cheque, may tatak na ng bangko, na yun ay tumalbog at ang nakalagay ay close account na pala, yung account, checking account. Kailan po ninyo huling nakausap itong taong ito? Pinuntahan namin siya nitong June 7. Tapos, ang humarap lang yung asawa niya si John Bert Dais. Okay. That time, ayaw talaga kami niya kausapin kasi sinugod din nila yung anak nila sa ospital. Andun pa sila. Pero ito kasing business na to, kaya lumaki din, is nagsabi siya every investor na, okay, ikaw lang investor ko, wag mong pagsasabi na may transaction tayo. Kaya parang naging discreet talaga yung transaction. Nalaman lang nung nag-comment na yung mga investor sa live niya na hindi niya na binabayaran. Personal usage niya kasi naging supplementary card holder siya. Kinasal siya gamit yung credit card ko sa Shangri-La. Binyag ng anak niya sa Shangri-La and yung grocery niya, iPhones nila mag-asawa sa credit card ko din. Iniwan nila Credit yon. card mo? Supplementary po siya. po kasi. Ito po ba, Chairman, is nakarating na po sa tanggapan po ninyo? Actually, attorney, naririnig ko lang po yan na may mga ganun pong kaso. Pero sa akin pong tanggapan, wala pa naman pong nakarating na complainant. Okay. Pero kilala niyo po ba ito? Itong taong ito? Hindi ko po personal nakakilala yan. Bali, pamangkin po yan ng akin pong isang kagawad sa barangay. Opo, kaya ko lang nalaman po. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Yes po, Tony. Magandang hapon po. Captain, baka pwede po nating imbestigahan ito. Yes po, Tony. Lugod po naming inaanyayahan po, Tony, yung pong inyong mga complainant na ngayon po yung nasa inyong tanggapan para mas lalo po naming mausisa, maimbestigahan kung ano po yung kanilang mga claims dito po sa nasabing suspect po natin. So may pag-ugnayan po kami sa cybercrime Yan. para at least kahit papano yung pong kanyang account ay ma-stop para sa pamamagitan ng mallured yung ating mga iba pang po pwedeng makapag-invest sa kanya. At yan po yung ating mag-opensiba na gagawin po sa kanya after po ng filing ng mga demanda. Magbe-verify po tayo sa mga ahay na ahensya para malaman po yung legitimacy o yung pong authenticity ng kanila pong tinayong business at kung sino-sino po yung nasa likod po dito. Sana po maging aware po kayo sa kay Princess Dice para po hindi na po maulit yung gantong scam niya. And then, sana sa'yo, Princess, maawa ka sa amin kasi yung pera na yun ay pinaghirapan din namin. Sobrang laki ng pera. And then, dapat humarap ka sa amin lahat kasi hindi biro yung pinagdadaanan namin ngayon. Kaka-anxiety kami. Lalo na ako, 8 months, ako, postpartum kasi kakapanganak ko lang din po. And then, kailangan po yung pera. Kaya, sana po, kung nasan ka man, magpakita ka sa amin or harapin mo to. Lalo na madami kami, hindi lang ako. Yun lang po. May reporter po si Senator Raffy na ipapasama po sa inyo. Salamat po, magandang hapon po. Thank you po. Thank you po.